So ayan, papunta po tayo ng Mako kasi nandun yung asawa at anak ko. So yung makikita nyo dito sa amin sa umagang ito na kung saan ay umuulan. And sa lahat po ng mga bumabiyahe, don't forget to pray before you ride, before you drive. Kasi malaking bagay po yung pagdarasal. Maraming nailigtas si Duterte sa panahon ng drug war. Inubos yung mga drug addict, pusher, mga cost ng mga droga, diba? So malaking bagay yun kahit nga dito sa amin sa Mindanao naging tahimik at walang masyadong banta ng mga ganyan panahon ni Duterte. Saka malaya kang pumunta sa kahit saan, malaya kang makabiyahe kahit saan kasi walang takot na pwede mong puntahan yung mga lugar na hindi mo napuntahan kasi nga safe sa panahon ni Duterte. At lalong lalo na walang corruption, madami yung mga abusado, lalong lalo na mga government officials na kung saan ay talagang grabe no, yung bilyon-bilyon na mga corruption na ginawa nila ay parang wala lang sa panahon ito dahil nga sa walang ngipin yung mga batas para sa mga anti-corruption. Kasi yung presidente natin tingin ko kasama siya yung isa sa talaga sa head sa mga corruption na nangyayari sa Pilipinas pamaangan-maangan lang na walang alam, lalong lalo na yan si Romualdez. May mga ebidensya na pero binabaluktot pa. Nakakairita at nakakagalit talaga pag nanonood yan ng balita, lalong lalo na sa ngayon yung fuel crisis ay talagang sagad na. Kawawa tayo, lalong lalo na mga mahirap na walang wala, umasa lang sa mga driver na mamasada. Tapos ito pa yung fuel na crisis, tatama pa na walang ginagawa na matino yung ating presidente, yung ating administrasyon. Hindi pwedeng manahimik na lang. Lahat tayo piktado, lahat tayo kawawa. So mayang buntag, sa ninyo mga amiga, no? Mga katropas. So today ay medyo maulan and ayun, it's good thing na umulan kasi ilang araw halos nagpasbuhan siguro walang ulan dito sa amin, kung saan ay talagang napaka-init at also vertiabuga no? Sa mga dalan, sa palibot sagaran, gisipon, giubo tungod sa kabog sa palibot. So kaninang madaling araw pa itong ulan, so sa mga alas 3 siguro yun umulan na malakas o alas 2 ng madaling araw hanggang ngayon umuulan pa. So ito yung maganda, pero sana naman hindi na tatagal din ng ilang araw din ng ulan kasi possible meron na namang mga pabahain nito or magla-landslide na mga area. So ayan, papunta po tayo ng Mako kasi nandun yung asawa at anak ko. So yung makikita nyo dito sa amin sa umagang ito na kung saan ay umuulan. And sa lahat po ng mga bumabiyahe, don't forget to pray before you ride, before you drive. Kasi malaking bagay po yung pagdarasal. As I always say, kasi ako hindi ako ganun ka religious person, baga hindi ako lagi nasisimba pero lagi ako nagdadasal para sa safety ko at sa pamilya ko din. Kahit sa ganung paraan, at least meron tayong connection sa ating Panginoon. Kasi nakikita naman natin medyo walang gana din yung mga ibang mga nasa simbahan, especially yung pare na talagang devoted no, sa pagkalaban o sa mga Duterte dahil sa sinasabi. Mas pinapaboran pa niya yung mga drug addict. Yun maganda, di ba? Maraming nailigtas si Duterte sa panahon ng drug war. Kung saan yung mga biktima, mga posibleng maging biktima at saka mga naging biktima. So for example, yung anak mo, babae, na-rape ng isang addict, eh hindi ka pa magagalit doon. At hindi ka rin ba magiging masaya kung ganun ang ginawa ni Duterte. Inubos yung mga drug addict, pusher, sa mga cost ng droga, diba? So malaking bagay yun kahit nga dito sa amin sa Mindanao, dito sa amin sa Taguig City naging tahimik at walang masyadong banta ng mga ganyan sa panahon ni Duterte. Saka malaya kang pumunta sa kahit saan. And oops, and yun, malaya kang makabiyahe kahit saan kasi walang takot na pwede mong puntahan yung mga lugar na hindi mo napuntahan kasi nga safe sa panahon ni Duterte.
masarap ang buhay that time bilang Pilipino sa panahon ni Duterte kasi mayroong kaginawaan at lalong-lalo na walang corruption. Kung meron man kakaunti lang yung mga hindi talaga na-eradicate, yung mga kaunti mga corruption. Kasi alam naman natin yung corruption, nakatanim na yan, nakaugat na sa Pilipinas na ng corruption. Sinsaon na pa. Ang pwede na ito buhaton Ria o yung magandang gawin sa Pilipinas talaga is reforma. Gaya na sabi ni Duterte noong unang panahon na dapat baguhin ang Pilipinas. So pumagitan din ng pagreforma, no? Kasi for me, yun ang nakikita ko kasi dahil sa sobrang magiging democratic country natin, madami yung mga abusado, lalong-lalo na mga government officials na abusaan ay talagang grabe, no, yung billion-billion na mga corruption na ginawa nila ay parang wala lang sa panahon ito. Dahil nga sa walang ngipin yung mga batas para sa mga anti-corruption. Kasi yung presidente natin, sa tingin ko, kasama siya ay isa sa talaga sa head sa mga corruption na nangyayari sa Pilipinas. Mamaangan lang na walang alam. Lalong-lalo na yan si Romualdez. May mga ebidensya na pero binabaluktot pa. Gaya nga ni Tulfo, Bendalo, para sa kanilang amo. Diba? Nakakairita at nakakagalit talaga. Pag nanonood yan ng balita, lalong-lalo na sa ngayon, yung fuel crisis ay talagang sagad na. Kawawa tayo, lalong-lalo na mga mahirap na walang-wala. Umasa lang sa mga driver na mga masada. Tapos ito pa, yung fuel na crisis, tatama pa na walang ginagawa na matino yung ating presidente, yung ating administrasyon. Hindi pwedeng manahimik na lang. Diba? Lahat tayo piktado. Lahat tayo kawawa. Sana matauhan na lahat. Diba? Para kayong mga tanga, sumusuporta dyan sa presidente walang ginawang maayos sa Pilipinas. Hanep, diba? Lugmok na Pilipinas sa utang. Kahit tayo mga mahirap, tayo mga nasa mababa, hindi natin na-feel yung inutang ng Pilipinas para sa kaunlaran o para sa serbisyo publiko ng mga buhayang nasa mismong posisyon dyan. Ako, ang sarap talagang maging politiko, pero nga, yun, wala tayong enough na pera, enough na resources para tumakbo sa mga ganyan. Kasi dito sa Pilipinas, pag wala kang pera, tatakbo ka sa gobyerno. Wala ka, zero ka, kasi nakasanayan. Dito sa Pilipinas, kung tatakbo ka, pera-pera lang. So dapat may pera ka, panggastos, maliban na lang, kagaya ka ni Duterte, talagang respetado. Noon pa mat hanggang ngayon, kahit anong gawin, respetuhin ng lahat. Dahil sa Duterte yan, tatak na Duterte. Ako, I really admire him. He is the Vice President of the Philippines and also sa kanyang kamay na bakal na pagpapatupad ng mga batas. Kasi napaka-importante yun. Kung sobra tayong napaka-democratic country sa paggawa ng mga hindi maganda, lalala yung mga problema. So pasensya na sa aking boses kasi sinisipon ako at saka may ubo. Kaya ganito boses ko. And I don't know kung naririnig nyo ako sa mga sinasabi ko ngayon. Sige, maulan. And tingnan natin dito magkano na yung presyo ng gasolina. Kahapon nasa 90 plus day. So hopefully hindi pa umaabot ng 100 dito. Pero yung diesel dito talagang 100 na plus yung kanilang diesel. Magpapagas ako kahit konti lang kasi nagpagas naman ako kahapon ng konti. So dadagdagan ko na lang kasi baka maubusan bigla. Ito, multicab lang naman, pagas tayo ng 150. Survive na ito sa 2 araw, 150 ko. Ayun, 90. Yan ang gasolina ngayon dito. So shoutout nga pala ito sa ASF gas station. Kaya na boss? Oo. Oh yeah, bro yan. Green? Green lang, 150.
So ayan, yung gas nila dito is sa diesel 115, premium 90.70, regular 90.20. Thank you, boss. Tama. So yan o. Makikita nyo, nasa 90.20 na yung kanilang unleaded at saka 90.70 yung kanilang premium o special gas. Saka nasa 115 yung diesel. Ay nako, first time in the history of the Philippines na ganito kalala yung krisis ng gasolina. No choice yung mga tao, especially yung mga bumabiyahe ng araw-araw o pumapasok ng trabaho dahil malayo ang kanilang bahay, kailangan magmotor or mag-commute. So apektado lahat, hindi lang sa gasolina tayo apektado, kundi lahat ng mga commodities, daily needs natin, basic needs, lalo na sa mga pagkain, bigas, mga konsumo natin sa araw-araw. Talagang malala na, umangat na yung mga presyo. Ngayon, may mukha pa bang ihaharap yung ating presidente sa mga nangyayari ngayon? Siyempre meron, kasi hindi naman lingid sa lahat na tayo isang pagsabi ng adik. Kasi marami ako kakilala talaga na yung mga user o yung mga ganyan na tao, adik na sa mga droga, di wala na niyang hiya. Dili na na makabati o ka ng kaulaw ka ng sarili. Isang unsao man na siya o ka ng kasaba, makaulaw sa mga tao, di na dyan na mabago, labaw nag-addict na. Kasi ako'y amigo na yung anak, grabe dyan ka-addict. Isang unsao kasaba sa iyang mama, wajoy, kaugmaon na pagbago. Duhoy tao ng mama, papa. So mga nailisod do sa mga dili pagkontrol sa ingana, kung walay ipon sa pagsugpuan ng mga ingana, no? So natay makita, meron tayong nakikita na nahuhuli ng mga drugs. But the question is, saan napupunta yung mga droga na nakukuha at nahuhuli nila? Walang binabalita eh, walang nilalagay kung saan napupunta. Eh possibly sila din yung parang nagre-recycle niyan, kung sa totoo lang siguro na obserbasyon ng karamihan, di ba? Kahit sino pa man na mga nakaka-observe dyan, parang ganun nangyayari. Ay nako, ako naging biktima din ako ng ng isang drug addict na hindi ka na ako masaksak way back nung college days ata yun. Hindi ka na ako masaksak nang dahil sa addict na yun, napagtripan ako, sinuntok ako at hindi ka ako saksakay ng kutsilyo sa tagiliran. Buti na lang umawat yung isang kaibigan niya. And hindi ka na rin ako mabaril sa ulo nang dahil sa mga adik. Way back nung parang high school ata yun, naglalakad kami galing sa simbahan, tapos inintuan kami ng dalawang adik na hold-upper. Kasi makita naman masasabi mo adik eh, kasi bangag yung mukha, yung mata ay talagang pula, saka yung parang yung action ng isang addict talaga ganun eh, isang kalapit na lang ng
gantilyo ng kanyang baril. Wasak yung bumuko kasi nakatutok yung revolver ng hold upper ngayon sa ulo ko. By that time uso yung mga hold up, saka ano, dahil sa mga drugs na yan, marami yung nangyayaring krimen, diba? Hanip sa Pilipinas talaga sa panahon ito, pinaka worst sa panahon na ito. Kung problemado man tayo nung panahon ni Pinoy, mas worst sa panahon ng administrasyong BBM. Sa totoo lang, ako kung sana pagpalain, no, darating ang panahon o ibibigyan tayo ng pagkakataon na maging politiko, 100% gagawin ko ang lahat para sa serbisyo ng mga tao, yung totoong public service talaga. Kasi ako, sanay ako sa walang walay, sanay ako sa walang pera, sanay ako sa kakarampot na pera. Hindi ako sanay nung marami ako pera. Gusto ko makatulong. Yun sana, diba? Yun na, dito na ako sa Mako. That's it. Kaya salamat mga amigo, mga ibiga.